Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Franco. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Albay. Oh, Franco. Wag na wag ko lang malalaman na nakikipagbasag ulo ka na naman at talagang papatigilan na kita sa pag-aaral. Wika ni Aling Maribet sa anak na si Franco. Ito ang palaging linyang naririnig ni Franco kada umaga. Bago pa man pumasok ng paaralan. Madalas sa edad na 13. Palagi siyang may nakakaaway dahil napakapilyong bata. 5:00 pa lamang. Umaalis na ito ng tahanan para pumasok ng eskwela. Ngunit hindi alam ng mga magulang na 8:00 na dumadating sa paaralan. Sa kadahilanan kung saan-saan pa ito nagpupunta bago pumasok. Nangunguha ng bayabas. Nanguhuli ng gagamba. Umaakyat sa puno ng mangga at kung ano-ano pa ang unang pinagkakaabalahan ng batang ito. Bago pa man dumiretso sa paaralan. Sa uwian naman, ganun pa din. Madalas tumatambay muna ito sa sapa. Sumasama sa bahay ng kaklase at kung ano-ano pang kalokohan ang ginagawa bago umuwi ng tahanan. Dahil sa ganito talaga ang ugali ni Franco. Napagod na lang ang mga magulang sa pagsita sa kanya. Hinayaan na lamang ito na umuwi ng lagpas 4:00 ng hapon. Ngunit kapag sumapit naman ng 8:00 na wala pa ito, madalas tataranta na din ang mga tao sa tahanan nila. Araw ng Biyernes. 5:00 ng hapon nang umuwi si Franco. Kagad itong nagbihis para bumisita sa lolong manggagamot na si Samuel. Pagkarating niya sa tahanan ng matanda, madaming pasyenteng nadatnan. Umupo lamang siya sa tabi at tahimik na nagmasid. May isang pasyente ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang matandang babae na tila binuhusan ng mainit na tubig ang buong katawan. Pulang-pula at karamihan dito ay lapnos. Ang mukha nito ang pinaka-naapektuhan sa lahat. Dahil halos lumuwa na ang mga mata nito at putok na din ang bibig. Hindi na umalis si Franco sa lugar. Inantay niyang gamutin ng lolo ang matandang babae. Ayon naman sa pamilya na matanda, hindi naman ito nabuhusan ng mainit na tubig. At nang dalhin sa ospital ay wala ding nakitang sakit. Bagkus, nagsimula lang ito nang meron siyang nakasagutan. Hinaplos ng lolo ang buong katawan ng matanda. Tinanggal ang nakasabit na rosaryo sa leeg. May hinugot din itong punyal sa bandang likuran. Nang makita siya ng lolo, inutusan siya nitong kunin sa loob ng silid niya ang langis na ginagamit sa mga pasyente. Pagkaabot ng langis ay nilagay niya ito sa punyal at tinapat sa mukha ng pasyente. Bigla itong sumigaw dahil sa sobrang sakit. Namangha dito si Franco dahil hindi naman nakadikit sa balat ang langis ngunit may nararamdaman ito. Ginawa din ito ng lolo sa buong katawan ng matanda. Kaya halos mawala na ito ng boses kakasigaw. Matapos ang kaganapan, laking gulat ng lahat ng tao sa lugar. Bigla na lang nagsalita ang matanda na maayos na ang pakiramdam. At bago ito umuwi, pinabaunan ito ng lolo ng isang itim na kwintas.
Pagkaalis ng lahat ng pasyente, dito na kumain ang maglolo at nag-usap. Natapos ang gabing yun na kung ano lang ang pinag-usapan nila. Pareho silang mahilig magbiro kaya nagkasundo ang maglolo. Kinabukasan, araw ng Sabado, hapon na nang sunduin si Franco ng mga kaibigan. Ayon sa kanya, pupunta sila sa isang bundok. At sa bundok na yon, may nag-iisang bahay at may nakatirang isang matandang babae na kulubot na ang balat. At parang mahina na rin ang pangangatawan. Habang nakaupo sila sa gilid, lumabas ng bahay ang matanda. Binato ito ng isa sa kasama niya. Dahil bata lang siya noon, kumuha din ito ng bato at pinagbabato nila ang matanda. Hanggang sa natamaan ito sa ulo at natumba. Nang makita nilang hindi na ito bumabangon, nagsipagtakbuhan sila pababa ng bundok. At pagkarating sa ibaba, sabay-sabay silang nagtawanan sa kanilang ginawa. Makalipas lamang ang 3 araw, araw ng Martes, matapos maligo nung isusuot na niya ang pantaas na damit, naramdaman niya na sobrang sakit ng mga kamay. Halos hindi na niya kayang hawakan ang damit. Ilang minuto lang ay dahan-dahan na itong namamaga at nagkaroon ng maliliit na sugat. Kaagad naman siyang pinainom ng gamot ng ina sa pag-aakalang baka nakagat lang ito ng kung ano. Dumaan pa ang halos 5 oras. Umpisa sa braso hanggang sa kamay. Pumuputok na ang mga ito sa pamamaga kaya naman humagulgol na si Franco. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Naging kapareho na ang itsura ng braso ni Franco doon sa sunog na braso ng matanda. Dahil sa hindi na ito normal, kaagad na tinawag ng ina si Lolo Samuel. Pagkarating ng lolo sa tahanan, pinalahad sa kanya ang buong nangyari sa bundok. Nako, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Mambabarang ang napagdiskitahan niyo, apo. Wika ni Lolo Samuel. Kaagad namang nagsimula ang lolo sa panggagamot. Magmula sa pagpahid ng langis sa punyal hanggang sa pagbigay ng anting-anting. Parehas na parehas ang pamamaraan ng paggamot na sinagawa ng lolo sa kanya at sa babaeng nasaksihan niya noon. Matapos isagawa ang ritual, ilang minuto pa'y nawala na ang pamamaga sa braso at kamay ni Franco. Wala na din siyang naramdaman ni katiting na sakit. At merong inabot si Lolo Samuel sa kanya. Para saan naman po to, Lolo? Tanong ng bata. Yan ang tutulong sa'yo para hindi ka na malapitan ng masasamang elemento. At ito ang tatandaan mo, apo. Hindi pwedeng hawakan ng kung sino-sino ang bagay na yan. Tugon ni Lolo Samuel. Matapos ng kaganapan ay umalis na ang lolo sa lugar. Dahil marami pa itong pasyenteng nag-aantay sa kanya. Pagsapit ng gabi, pinagmasdan niya sa salamin ang suot na anting-anting. Namangha siya dahil kahit balibalik na rin ang gamit, ganun pa din ang hanay ng mga letra ng bawat salita. Pagsapit ng umaga kinabukasan, napansin niyang pahilom na ang natamong mga sugat. Kaso nga lang, sadyang mapagbiro ang tadhana.
Ilang araw lang ang lumipas matapos siyang gamutin ng lolo. Dumating ang masamang balita sa kanila na namatay na ito. Batay sa pagkakasalaysay sa itsura, nakadilat ang mga mata. Maraming lapnos ang mukha at napakaraming peklat sa katawan. Hindi man maintindihan ng bata kung bakit parang may bumubulong sa kanya ng mga oras na yon. Ngunit naiintindihan niya ang gustong ipahiwatig. Dahil binigay sa kanya ang anting-anting. Kaya napasok ng orasyon ang lolo at tuluyang namatay. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nalilimutan ni Franco ang mga nangyari sa kanya. Maging ang naganap na sakripisyo ni Lolo Samuel. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Agnes. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sarangani. Lumaki sa saganang pamumuhay ang dalagang si Agnes. Wala itong ibang hiling sa mga magulang, kundi magkaroon ng kapatid. Ngunit ang kahilingan ng dalaga ay hindi maibigay na mag-asawa. Dahil matanda na si Nanay Donna at hirap na itong magbuntis. Meron silang katulong, si Alice. May kaalaman ito sa panggagamot at lihim na karunungan. Ama, magbakasyon naman po tayo sa probinsya. Miss ko na ang sariwang hangin sa bukid eh. Wika ni Agnes. Kahit nalaki sa karangyaan ang dalaga, marunong itong magpahalaga sa mga magulang at hindi ito nang mamaliit ng kapwa. Pinalaki ng mag-asawa ang kanilang anak na may takot sa Diyos, kaya naman lumaki ito na mabuting tao. Pero anak, alam mo namang abala kami ng papa mo sa negosyo natin dito sa Maynila. Wala kaming oras para magbakasyon. Wika ni Nanay Donna. Natahimik naman si Agnes. Hindi na ito nagpumilit pa, lalo na't alam niya na hindi din papayag ang mga magulang kahit na magpumilit siya. Kung gusto mo anak, ikaw na lang. Isama mo yung mga kaibigan mo. Kahit ilan pa sila, basta ipangako mo na hindi kayo gagawa ng kalokohan. Wika ni Tatay Rick. Talaga papa? Papayag po kayo? Naku naman, ang saya nito. Pwede ko po bang isama si Manang Alice? Wika ni Agnes. Isasama mo talaga si Alice, anak. Para malalaman namin ang ginagawa niyo sa bahay bakasyonan natin. Tugon ni Nanay Donna. Nga pala anak, may bagong nagmamay-ari sa katapat natin na bahay ah. Huwag niyo na lang guluhin dahil balita ko eh. Masungit. Dagdag ni Tatay Rick. Palagi namang pong masungit ang tumitira sa bahay na yun eh. Akala mo mga kalahi ni Satanas sa sobrang sasama ng ugali? Tugon ni Agnes. Bueno, binalaan lang kita. Lalo na't alam kong may pagkasutil kang bata ka ah. Ganun pa man. Alam ko na mabait ka kaya may tiwala kami sa iyo anak. Muling wika ng ama. Napangiti naman si Agnes. Talaga naman si Papa oh. Puring-puri pa ako. Huwag po kayo mag-alala ni Mama. Dahil wala po akong gagawin na ikakapahamak ng sino man.
Wika ni Agnes. Ayos lang anak. At isa pa, abala kami ni Papa mo sa mas mahalagang bagay. Kaya pasensya ka na kung hindi ka namin masasamahan sa bakasyon na gusto mo. Tugon ni Nanay Donna. Naiintindihan ko naman po, Nay. Tsaka hindi na po ako magpupumilit. Wika ng dalaga. Matapos makausap ang mga magulang ay kaagad na tinawag ni Agnes ang mga kaibigan. Kinabukasan, nagsidatingan naman ang mga ito at hinatid sa bahay bakasyonan. Binilinan at pinaalalahanan pa ng mga magulang ang dalaga at maging si Alice na kanilang katulong. Grabe ka sis. Buti pinayagan ka ng papa mo na magbakasyon tayo dito sa Sarangani. Ikaw talaga ha? Wika ni Daphne, kaibigan ni Agnes. Senyora, dadalhin ko na po yung mga gamit ninyong magkakaibigan sa mga silid ninyo. Wika ni Alice. Kaagad namang nagsalita ang mga kasamang lalaki nila Agnes. Naku, wag na po Nay, kami na ang bahala dyan. Pumasok ka na po doon at kaya na po namin ang mga ito. Nakakaya kung ikaw pa po yung pagdadalhin namin eh. Lalo na't ang lalaki pa naman ng katawan namin itong si Mickey oh. Wika ni Danny, nobyo ng kaibigan. Ganun ba? O sige, magluluto na muna ako ng makakain. Pumasok na din kayo kaagad. Lalo ka na senyora, baka mahamugan ka pa. Tugon ni Aling Alice. Grabe senyora talaga. Samantalang kami sa bahay, pangalan lang yung tawag sa akin ng katulong namin eh. Wika ni Mickey. Manang Alice, ilang beses ko po bang sasabihin sa'yo? Agnes na lang po ang itawag mo sa akin. Masyadong nakakayaman yung senyora eh. Ayoko namang pong isipin ng ibang tao na spoiled akong tao. Wika ni Agnes. Tumango lamang ang katulong. Pumasok na ito sa loob ng bahay upang magluto. Samantala habang nagkukulitan ang magkakaibigan, napansin ni Agnes ang isang babaeng nakadungaw sa bintana sa katapat na tahanan. Sis, may kapitbahay pala kayo? Mukhang ang luma na ng bahay nila, no? Wika ni Daphne. Narinig niyo naman yung sinabi ni Papa sa akin, di ba? Huwag na huwag kayong pupunta sa kabilang bahay ha. Lalo na kung hindi kayo inimbitahan. Alam niyo na kung bakit ha? Ayos ba yon? Tugon ni Agnes. Opo, senyora. Masusunod at nauunawaan namin. Pangasar na tugon ni Mickey. Sira ulo to. Ginaya mo pa si Maning Alice. Kutungan kita dyan eh. Tugon ni Agnes kasabay ng pagtawa. Pumasok na ang magkakaibigan at nilagay na ng mga ito sa kani-kanilang silid ang mga gamit. 3 ang kwarto sa bahay bakasyonan. Kaya naman magkasama sa iisang silid si Daphne at Nani. Mag-isa naman si Mickey at sa tabi si Agnes at Alice. Nagbihis na muna ang mga ito at ilang sandali lang ang lumipas. Naluto na ang pagkain kaya naman nagpunta na ang mga ito sa sala at nagtulungan na maghanda. Labis ang saya ng magkakaibigan. Lalo na ni Agnes dahil kahit wala ang mga magulang, may nakasama siya sa bakasyon na kanyang nais. Matapos namang kumain, nanood sa telebisyon ang magkakaibigan. Naglaro at nagkwentuhan kahit si Alice.
Isinali ng mga ito kaya naman tila nakapagbakasyon na din si Alice mula sa trabaho. Curious lang ako. Bakit sinama pa si Manang Alice sa atin? Nagtataka lang po talaga ako. Huwag niyo naman sanang masamain yung tanong ko ha. Wika ni Daphne. Parang nanay ko na yan si Manang Alice. Siya nga yung nag-alaga sa akin noon sa tuwing wala yung mga magulang ko. Ako din naman yung nagsabi na isama si Manang Alice eh. Dahil gusto ko na makapagpahinga siya kahit 1 linggo lang. Tugon ni Agnes. Sana ako din may kasama sa bahay kapag wala sila mami. Sila Manang kasi walang pake. Basta nagawa nila yung trabaho, ayos na sila. Wika ni Mickey. Sana lahat ng katulong no, kagaya ni Manang Alice. Yung tipong ituturing kang anak niya kahit na hindi ka kadugo. Wika ni Daphne. Pero sana lahat din ng amo kagaya nila Agnes. Mabubuting tao at may puso para sa kanilang mga trabahador. Sabat ni Aling Alice. Nagpatuloy ang mga ito sa kanilang pagkukwentuhan hanggang sa bigla na lang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kanya-kanyang yakapan ng mga ito hanggang sa bigla na lang namatay ang ilaw. Naku, bakit ngayon pa bumagyo? Manang, pakikuha naman po yung flashlight doon sa aparador. Salamat po. Wika ni Agnes. Dali-dali naman itong ginawa ng katulong at inabot sa dalaga. Dumito muna kayo mga bata. Magtatanong lang ako kung bakit wala tayong kuryente. Wika ni Manang Alice. Oo nga. Bakit sa kabilang bahay may ilaw? Tayo lang yung wala. Ingat ka po Manang Alice ha. Malakas pa naman yung ulan. Wika ni Daphne. Tumango lamang ang matanda at takmang lalabas na ito ng tahanan. Muling bumalik ang kuryente. Nakahinga ng maluwag ang mga ito at nagpahinga na lamang. Kinabukasan maagang namalengke si Manang Alice upang sa kanyang ilulutong sinigang na baboy. Na-request sa kanya na magkakaibigan. Naiwan ang mga ito sa tahanan kaya naman naisipan nila na maglinis na lamang at diligan ang mga halaman dahil wala silang magawa. Habang nagwawalis si Agnes sa labas ng bakuran, napansin itong nakatingin na naman sa kanila ang babae sa kabilang bahay. Kanino ko pa napapansin na nakatitig sa atin yung babae? Bakit kaya? Tanong ni Danny. Baka nagtataka lang na may nakatira na dito sa bahay namin. Matagal din kasi kaming hindi nakapunta dito eh. Pangatlong may-ari na yung nasa kabilang bahay. Pero palaging masusungit at mukhang takot sa tao yung mga tumitira dyan. Ewan ko lang dyan sa bagong may-ari ha. Hindi ko pa naman kasi nakakausap eh. Pero ang sabi nila Papa, mag-ingat daw tayo dyan eh. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Tugon ni Agnes. Oo nga, nakakatakot nga yung itsura oh. Palaging nakasira yung mga bintana. Tapos kung makatingin sa atin, akala mo lulunukin tayo ng buong buo. Wika ni Daphne. Ay naku, hayaan nyo na siya. Dahil kanya-kanya tayo ng trip eh. Huwag nyo na lang pansinin. Buhay niya yan eh. Tsaka na lang kayo umalma kapag naperwisyo na kayo. Wika ni Mickey. Natahimik ang magkakaibigan sa sinabi nito. Sabagay,
Buhay niya yan. Oh, tapos na ba kayo sa pagdidilig ng halaman? Mamaya darating na yun si Manang Alice. Ipagluluto niya tayo ng sinigang na baboy. Diba ang sarap nun? Wika ni Agnes. Oo nga no. Sana pinasabayan mo na din ng hipon para mas masarap. Tugon ni Daphne. Sinabi ko na din. Alam mo namang mahilig ako sa seafoods eh. Sige na, magsiligo na din tayo at amoy pawis na. Tugon ni Agnes. Kanya-kanyang asikaso ng sarili ang magkakaibigan. At ilang sandali pa, dumating na si Manang Alice at napakarami nitong daladalang pagkain at bigas. Ang bigat nito Manang Alice ah. Buti kinaya mong buhatin. Wika ni Mickey. Sanayan lang ho yan sir. Basa ang mga halaman ah. Nagdilig ba kayo? Tugon ni Manang Alice. Opo. Tsaka naglinis na din kami. Alam naming pagod ka galing sa palengke. Kaya nagkusa na po kami. Wika ni Agnes. Napangiti naman si Manang Alice at tila natanggal ang pagod. Nagpahinga lamang ito ng saglit at nagluto na ng pagkain. Matapos ang ilang oras na paghihintay ay handa na ang umagahan ng mga ito. Kaya naman sabay-sabay ng kumain ang magkakaibigan. Habang nasa hapag, nagkwentuhan ang mga ito. Nga pala, narinig ko sa mga tao sa bayan. Mag-iingat daw tayo dyan sa kabilang bahay. Dahil may sa demonyo yung nakatira. Hindi ko naman alam kung bakit. Hindi rin naman nila nasabi. Wika ni Manang Alice. Nakakatakot naman yan. Baka lang wag na natin sila gambalain o guluhin. Baka mamaya magalit sila sa atin. Tugon ni Daphne. Alam nyo, imbis na matakot tayo, bakit hindi natin alamin ang totoo? Palagi pa namang nakatingin sa atin yung babae dyan sa kabilang bahay. Puntahan kaya natin? Mungkahi ni Danny. Gusto ko yung idea mo pare ah. Bigyan natin siya ng nilutong sinigang ni Manang Alice. Abay malay nyo, hindi pala totoo yung mga bintang ng ibang tao. Diba? Dagdag ni Mickey. Hindi ako sang-ayon sa gusto ninyo. Lalo na't hindi naman natin kilala yung nakatira dyan sa kabila. Paano kung tama yung hinala ng ibang tao? Di napahamak pa kayo. Mas mabuting umiwas na lang kayo. Kesa naman kung ano-ano ang naiisipan ninyo. Di ba mahigpit na ipinagbili ni Sir na huwag kayong gagawa ng maaaring ikapahamak ninyo? Tugon ni Manang Alice. Natahimik ang magkakaibigan sa sinabi ng katulong. Tama si Manang. Huwag na natin subukan pa ang naiisip ninyo. At baka mapahamak nga lang tayo Wika ni Agnes. Di hindi. Ano bang magagawa namin? Di ba nga palagi namang tama ang mga babae? Tugon ni Danny. Binatukan naman ito ni Daphne at sinamaan ng tingin. Kayo kasi Mickey, puro kalokohan ang naiisip. Hindi nyo alam kung ano ba ang maaaring kalabasan ng baluktot nyong plano. Wika ni Daphne. Ramdam nila Agnes ang tensyon sa pagitan ng magkasintahan. Kaya namang kagad na inawat nila ang dalawa. Tama na nga yan. At baka mapunta pa sa away ang simpleng usapan. Walang pupunta sa kapitbahay. Maliwanag ba?
Ayaw kong suwayin sila mama at papa lalo na't nagtiwala sila sa akin. Kaya sana irespeto niyo ang desisyon ko ha. Wika ni Agnes. Tumango naman ang mga ito at hindi na nagtalo. Matapos kumain, nanood lang sa TV ang mga ito hanggang sa bigla na lang may kumatok sa kanilang pintuan. Kaagad na pinagbuksan ni Manang Alice ang kumatok at laking gulat ng mga ito. Dahil ang kapitbahay ang siyang nasa labas ng pintuan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Cora, yung nakatira sa katapat nitong bahay. Nung nakaraan ko pa kayo pinagmamasdan at naaaliw ako sa inyong magkakaibigan. Nga pala, eto at may dala kong mga prutas. Bagong pitas pa ang mga yan. Wika ni Aling Cora. Papasukin mo siya, Manang. Salamat po sa mga prutas ha. Nga pala, ako po si Agnes, anak ng may-ari nitong bahay bakasyonan. Sila naman po yung mga kaibigan ko, si Daphne, Danny at Mickey. Pagpapakilala ni Agnes. Ikinagagalak kong makilala kayo. Mabuti naman at may mga tao na dito. Ang tagal din kasi nitong nabakante. Eh dito na ba kayo titira? Tanong ng matanda. Hindi po, Manang. Nagbakasyon lang kami dito sa Sarangani. Dapat mga magulang ko ang kasama ko dito kaso abala sila sa trabaho eh. Kaya kaming magkakaibigan lang ang nagpunta dito. Tugon ng dalaga. Akala ko naman dito na kayo titira. Para sana may kakwentuhan ako. Nga pala, imbitahan ko kayo mamayang gabi sa bahay ko. Kaarawan ko kasi ngayon. Hindi ko naman maimbita ang mga iba dahil iniisip nila na masamang tao ako. Naniniwala kasi sila ng mga sabi-sabi ng ibang tao. Muling wika ng matanda. Nabalitaan nga po namin yung mga sabi-sabi tungkol sa inyo. Pero hindi naman po kami paniwalain eh. Nag-iingat kami pero hindi kaagad ng husga ng tao. Tugon ni Agnes. Napangiti naman si Aling Cora sa sinabi ng dalaga. O sige, maiwan ko muna kayo. Asahan ko kayo mamayang gabi ha. Wika ni Aling Cora. Gumiti ng matamis ang matanda at umalis na ito. Mabait naman pala. Masyado lang mapanghusga yung mga tao, no? Wika ni Daphne. Oo nga, mukha namang hindi siya kumakain ng tao eh. Pabirong tugon ni Danny. Sa ganda ni Ate Cora, kumakain talaga ng tao ang naisip mo. Langya ka talaga pare. Wika ni Mickey. Magsitigil na kaya. Baka marinig pa kayo ni Aling Cora. Anong pasya mo, Agnes? Pupunta ba kayo o hindi? Tanong ni Manang Alice. Magpapaalam muna ako kila mama at papa. Para naman kung ano man ang mangyari alam nila. Tugon ni Agnes. Grabe ka naman. Sa ano man ang mangyari. Dadalo lang tayo sa kaarawan ni Ate Cora. Pwede naman hindi tayo pumunta kung kinakabahan ka, no? Wika ni Daphne. Hindi naman nagsalita pa ang dalaga. Tinawagan nito ang mga magulang at pinaalam ang alok ni Aling Cora. Sumang-ayon naman ang mga ito na dumalo ang magkakaibigan kaya naman nagluto si Manang Alice ng pansit at ulam na dadalhin nila bilang regalo kay Aling Cora.
Matapos magluto ay dumiretso na ang mga ito sa kabilang bahay. Maligaya naman silang tinanggap ng babae sa tahanan nito. Nag-abala pa kayong magluto. Salamat ng marami. Akala ko hindi na kayo dadalo sa dami kasi ng inimbita ko. Kayo lang ang pumunta. Wika ni Aling Cora. Maayos naman ang bahay ng babae. Maaliwalas at malamig sa paningin dahil sa iba't ibang mga halaman sa paligid. Nagsimulang kumain ang mga ito at nagkwentuhan na din. Ilang sandali ang lumipas ay tinaas ni Aling Cora ang inumin. Maligayang karawan po, Aling Cora. Nawa ay marami pang ganitong okasyon ang dumating sa buhay mo. Wika ni Agnes. Sabay-sabay na uminom ang magkakaibigan. Ilang sandali ang lumipas ay bigla na lang nawala ng malay ang mga ito. Mga uto-uto. Akala siguro nila mabait akong tao dahil sa panlabas kong anyo. Nakakadala talaga ang magandang itsura. Mabilis makaakit ng iba. Wika ni Aling Cora. Binuhat nito isa-isa ang magkakaibigan. Saka nito tinali ang mga ito ng sobrang higpit. Makalipas ang ilang minuto, nagising na lang sila Agnes na nakatali na. Uy, magsigising nga kayo. Nasaan tayo? Anong nangyari? Wika ni Agnes. Mukhang tama nga yung sinasabi ng mga tao. Demonyo ata yung si Aling Cora eh. Tugon ni Danny. Ano pa bang iisipin natin? Tignan nyo naman napapalibutan tayo ng mga bangkay at baka sa susunod, tayo na ang gaganyanin niya. Wika ni Daphne. Subukan nyo kayang sumigaw. Tsaka baka mahalata naman ni Manang Alice eh. Dahil mukhang ilang oras na tayong walang malay. Tugon ni Mickey. O mga bata, gising na pala kayo. Nananabik na ba kayo para sa susunod nating gagawin? Maglaro kaya tayo. Wika ni Aling Cora. Pakiusap, pakawalan mo na kami. Pangako, hindi namin isisiwalat sa kahit sino ang nalalaman namin dito. Huwag mo lang kaming patayin. Tugon ni Agnes. Kumagalpak ng tawa ang babae at hiniwa ang pisngi ng dalaga. Tsaka niya ito dinilaan. Huwag niyo na akong isali sa katangahan niya. Hindi ako uto-uto kagaya niya. Kaya naman hindi niyo mabibilog ang ulo ko. Muling wika ni Aling Cora. Pakiusap lang, maawa ka naman sa amin. Nagtiwala kami sa iyo. Tapos ganito pala ang gagawin mo. Wika ni Daphne. Hindi ko na kasalanan kung mga tatangat na nga kayo. Labas na ako doon. Dahil ngayong gabi, kayo ang aking magiging handa sa mga darating na bisita. Tugon ng matanda. Nagkatinginan ang magkakaibigan at nagpupumiglas sa pagkakatali. Demonyita ka. Mukha ka lang palang anghel. Pero kampon ka ni Satanas. Wika ni Danny. Gusto niyo bang makita ang demonyong sinasabi niyo? Ihaharap ko kayo sa kampon ni Satanas na tinutukoy mo. Tugon ni Aling Cora. Inikot-ikot nito ang ulo maging ang katawan. Ilang sandali ang lumipas ay nag-iba ang itsura nito. Tinubuan ng malaking pakpak sa likuran.
Humaba ang tenga at tinubuan ito ng sungay sa ulo na tila isang demonyo. Takot na takot ang magkakaibigan nang makita ang tunay na itsura ni Cora. Demonyo, tulong! Tulungan niyo kami. Papatayin kami ng kampo ng kadiliman. Sigaw ni Agnes. Walang kahit na sinong makakarinig sa inyo. Kaya simulan na natin ang laro. Sinong gustong mauna? Wika ni Aling Cora. Hindi ka mananalo. Tandaan mo yan. Kahit na ano pang gawin mo, alam namin na hindi kami pababayaan ng Diyos. Tugon ni Danny. Nagsimula ng magdasal ang magkakaibigan. Tila napapaatras si Aling Cora. Ngunit ilang sandali ang lumipas ay humagalpak ito ng tawa. Yan. Tama yung ginagawa nyo. Magdasal na kayo ngayon pa lang. Dahil anumang oras, papatayin ko na kayo. Sino kaya sa inyo ang uunahin ko? Wika ni Aling Cora. Natahimik ang magkakaibigan. Ilang sandali pa ang lumipas ay narinig na magkakaibigan ang boses ni Manang Alice sa labas ng bahay. Si Manang Alice yun. Pakiusap. Huwag mo na siyang idamay dito. Pakiusap lang. Wika ni Agnes. Tumawa na lang si Aling Cora at lumabas ng tahanan. Lingid sa kaalaman ng magkakaibigan. May kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang si Manang Alice. Pagkalabas ni Aling Cora, laking gulat nito nang makita ang suot na habak ni Manang Alice. Nag-usal ng orasyon ang matanda at bigla na lamang natumba si Aling Cora. Kaya naman mabilis siyang nakapasok sa loob ng tahanan. Agnes, nasan kayo? Nandito na ako para iligtas kayo. Wika ni Manang Alice. Inisa-isa nito ang mga silid. Ngunit hindi nahanap ang magkakaibigan. Samantalang sila Agnes naman narinig nila ang boses ni Manang Alice ngunit kahit anong sigaw, hindi sila marinig ng babae. Teka, hindi tayo narinig ni Manang Alice? Wala bang ibang tutulong sa atin kundi tayo lang? Wika ni Agnes. Teka, nakalas ko ng tong tali ko. Heto na, natanggal ko na. Tugon ni Danny. Kaagad niyang kinalaga ng tali ang mga kaibigan. Dali-daling lumabas ng silid na yon. Naglakad ang mga ito at nakasalubong nila si Manang Alice. Nasaan na yung demonyo? Paano ka nakapasok dito, Manang? Tanong ni Daphne. Hindi siya demonyo. Aswang ang tawag sa kanya. Saka ko na ipapaliwanag ang mahalaga ngayon. Makaalis na tayo dito. Tugon ni Manang Alice. Sabay-sabay na naglakad ang mga ito palabas. Ngunit ilang sandali lang ay hinarang sila ni Aling Cora. Akala niyo ba basta-basta kayong makakaalis dito sa aking tahanan? Wika ni Aling Cora. Sinipa ito sa mukha ni Danny ngunit mabilis na nakaiwas ang aswang. Gamitin niyo itong buntot page. Panlaban niyan sa aswang. Huwag kayong lalayo sa akin para maprotektahan ko kayo. Wika ni Manang Alice. Nag-usal ito ng orasyon at hindi makalapit sa gawin nila si Aling Cora. Mas lalong nagalit ang aswang. Maya-maya ay dumating na ang mga kasamahan nitong aswang. Kaya naman walang nagawa ang magkakaibigan
kundi ang lumaban kahit alam nilang hindi uubra ang lakas nila sa mga kalaban. Gamit ang buntot pagi na bigay ni Manang Alice, nilabanan nila Agnes ang mga ibang aswang. Samantalang ang dalaga naman, ito ang humarap kay Aling Cora. Nagsalita ng paghampas ang magkakaibigan. At kahit pagod na, hindi sumuko ang mga ito. Hinampas na malakas ni Agnes ang huling aswang na nakalaban. Nang maubos ang mga kasama ni Aling Cora, napaupo na lamang sa sahig ang magkakaibigan dahil sa sobrang pagod. Bukod dito ay may mga sugat din ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi kayo mananalo sa akin. Uubusin ko kayo mga daya. Kailangan ko ang inyong mga itsura upang mapanatili ang aking kagandahan. Wika ni Aling Cora. Bakit hindi ka nalang magparitoke? Kesa naman pumapatay ka ng tao. Tugon ni Mickey. Ambas lupa. Wala kang alam kaya itiko mo ang bibig mo. Naiinis lang ako sa mga sinasabi mo. Wika ng matanda. Mas nakakainis naman yung kasamaan mo. Napakapangit mo pala at peke ang kagandahan mo eh. Siguro kasing pangit ng ugali mo ang tunay mong itsura. Nakakadiri. Wika ni Danny. Hindi ko gusto ang tabas ng bibig mo, lalaki. Baka ikaw na lang ang unahin ko. Sigaw ni Aling Cora. Wala akong pakialam sa'yo. Patayin mo man ako. Pangit ka pa din. Tugon ni Danny. Mas lalong nagalit ang aswang sa sinabi ng binata. Kaya naman sumugod ito sa gawin ng magkakaibigan. Ngunit mabilis ang kamay ni Agnes. Kagad na hinataw niya ito sa likuran. Kaya naman napahiga ito sa sahig dahil sa sakit na naramdaman. Nag-usal ng orasyon si Manang Alice, kaya mas lalong nanghina si Aling Cora. Wala nang sinayang na oras ang magkakaibigan. Kagad na binawian ng buhay si Aling Cora. Nang tuluyan itong mamatay, hindi makapaniwala ang magkakaibigan dahil lumabas ang tunay na itsura ng babae. Sobrang kulukulubot ang balat at puro uban na ang buhok. Kagad namang umalis sa bahay na yon ang magkakaibigan. Ginamot ni Manang Alice ang mga sugat ng mga ito. Manang Alice, bakit po may alam kayo sa pakikipaglaban sa aswang kagaya ni Aling Cora? Tanong ni Agnes. Ang totoo kasi niyan, mula ako sa pamilya ng mga albularyo. May kaalaman ako patungkol sa lihim na karunungan. Kaya nung una pa lang alam ko nang may kakaiba kay Cora. At hindi nga ako nagkamali. Mabuti na lang at dinala ko ang gamit ko. Tugon ni Manang Alice. Matapos na gumutin ang mga sugat nila Agnes, nagpahinga na ang mga ito. Kinabukasan ay nagpasya na ang magkakaibigan na umuwi dahil hindi pa din nawawala ang takot sa kanilang mga puso. Pagka-uwi sa lugar, sinabi ni Alice ang mga naganap sa bahay bakasyonan. Nagpasya sila Rick na ibenta na lamang yon upang hindi na maulit ang nangyari sa anak. Simula nang maibenta ang bahay, nawala na ng balita ang mga ito patungkol sa kung ano ang nangyari sa katapat na bahay. Pinilit na magkakaibigan na kalimutan ang mga nangyari sa kanila. Ngunit ang peklat na kanilang natamo, lalo na si Agnes, ang nagpapaalala sa kanya sa mga naganap sa sarangani.
Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Gado. Taong 2002. Probinsya ng Samar. Sabado ng gabi. Abalang-abala ang pamilya ni Gado sa pagluluto ng iba't ibang putahe, sapagkat maaga silang aalis ng tahanan para mamanhikan sa mapapang-asawa na si Maria mula sa kabilang bayan. Solong anak lang si Gado, kaya namang gano'n na lamang ang pagsuporta ng mga magulang sa bawat pasya nito sa buhay. 10:00 na ng umaga na makarating sila sa bahay ng dalaga. Mabait din naman ang mga magulang nito kaya naging madali ang pag-uusap. Napagpasyahan ng lahat na gawin ang kasal sa susunod na 3 linggo. Wala nang poproblemahin sa parte ng lalaki, dahil meron naman silang sariling bukid na pwedeng kunan ng baka at baboy na hihahanda sa nalalabing kasal. Naging mabilis lang ang paglipas ng 3 linggo dahil naging abala si Gado sa pagpaplano. Gusto niyang maging perpekto ang kasal nila at hindi na nagawang abalahin ang parte ng babae. Dahil ayon sa kasabihan ng matatanda, ang ganitong pangyayari sa buhay ay responsibilidad talaga ng lalaki. Sa mismong araw ng kanilang kasal, wala naman naging aberya o problema. Maliban na lamang sa damit pang itaas ni Gado na halos pinagmukha siyang suman. Sinunod nila ang paniniwala na wag isusukat ang damit pang kasal dahil nagdadala daw ito ng malas. Habang nasa misa ang pari at nakaharap sa altar ang bagong mag-asawa, may nakita si Gado na dumaan sa likod ng pari na kamukhang kamukha niya. Parehas din sila ng kasuotan. Natigilan ng ilang sandali si Gado kaya naman nagsalita ang pari. O Gado, gusto mo pa bang ituloy ang kasal na ito? Biglang nalingat ang atensyon niya at humingi ng paumanhin. Isinawalang bahala ang nakita hanggang sa natapos ang kasal. Naging masaya at komportable naman ang pagsasama ng bagong mag-asawa sa nakaraang 6 na buwan. Mas lalo pa ito naging masaya nang nalaman nilang nagdadalang tao na si Maria sa 7 buwan ng kanilang pagsasama. Wala naman naging problema sa pagbubuntis nito, sapagkat todo suporta at alalay ang kanilang mga magulang. Sa katunayan, ang kanilang tahanan ay nasa tabi lamang ng bahay ng magulang ni Gabo. Mabilis na lumipas ang panahon para sa mag-asawa. 2:00 ng hapon, ito ang buwan ng panganganak ni Maria. O mahal, hindi pa naman ba humihilab ang tiyan mo? Tanong ni Gabo. Wala pa naman akong nararamdaman, mahal. Tugon ni Maria. Nagpaalam muna si Gado sa asawa na bibisita sa kanilang palayan para tignan ang mga tauhan. Ito ang isa sa pinagkukunan nila ng kabuhayan na pinamana ng ama ni Gado magmula nang ito ay kinasal. Halos 2 oras din ang lalakarin niya papunta sa palayan. Kaya naman dali-dali siya sa paglalakad para hindi maabutan ng dilim sa pag-uwi. Habang papatawid na ng ilog, napatitig siya sa babaeng buntis na nakatalikod sa mga kawayan. Tinitigan niya ito ng halos 1 minuto at nawari. Ang kasuotan nito ay parehong-pareho sa suot na damit ni Maria. Kaya naman bigla siyang lumapit. Tinapik niya ito sa balikat at kaagad namang humarap. Nanlaki ang mga mata dahil si Maria nga ito.
O mahal, anong ginagawa mo dito? Diyos ko, napakadelikado naman ito. Halika na, umuwi na tayo. Wika ni Gado. Inakay niya pauwi ang asawa. Dahan-dahan silang naglakad dahil kabuwanan na nito. Maigi na ang mag-ingat kesa mapahamak. Habang naglalakad na sila sa lubak-lubak na kalsada, nakasalubong nila ang kumpare ni Gado na si Natoy. Oh, kamusta pare? Saan ka galing? Tanong nito. Sumagot naman si Gado. Lumingon siya sa kanang balikat kung saan nakahawak ang asawa ngunit wala na ito. Hinanap niya pa ito malapit sa lugar kung saan sila huminto. Ngunit wala naman siyang nahanap. Kaya dumiretso na siya pauwi ng kanilang tahanan dahil baka nauna na ito. Pagkarating ng bahay, may narinig siyang iyak ng sanggol. Dali-dali itong pumasok ng silid at naabutan niyang karga ng kumadrona ang bata. Habang tulog naman ang asawa, inabot sa kanya ng kumadrona ang bata. Kamukha mo ang batang lalaki na ito. Wika ng kumadrona. Nakaramdam ng pagkalito si Gado. Kaya naman nagtanong siya ng, Ale, bandang anong oras po ba nanganak si Maria? Tanong ni Gado. Abay, bandang 2:00 lang. Saktong pagkaalis mo ay pinatawag na ako ng kapitbahay niyong si Esteng. Dahil nga naabutan itong pumutok ng panubigan ni Maria. Tugon ng kumadrona. Dito na napaisip si Gado kung sino yung babaeng nakita kanina. Sinawalang bahala niya muna ito dahil kinakailangan na niyang asikasuhin ang mag-ina. Maya-maya pa, dumating na ang mga magulang ni Gado. Dahil nga sa kapitbahay lang naman nila ito, nagpa siya ang ina na sa kanila na muna ito titira para may umalalay sa bagong panganak na si Maria. Kinabukasan, 5:00 pa lamang ng umaga ay naglalakad na si Gado papunta sa bukid. Kukuha siya ng dahon ng malunggay na siyang iuulam ng asawa. Matapos kumuha ay kagad siyang umuwi ng tahanan kaso nga lang, isang bahay na lang ang pagitan bago siya makauwi. Itinigil ni Gado ang paglalakad sa kadahilanang nakita niya ang anak na karga-karga ng kapitbahay na si Esteng. Nang makalapit siya dito, nagulat ito nang makita ang itsura ng anak. Napakapangit ng muka na may hahalin tulad mo sa isang tiyanak at may nalilisik ang pulang mga mata. Sa hindi malamang dahilan, bigla niya itong kinuha kay Enteng at binagsak sa lupa. Pare, ano mong nangyayari sa'yo? Pati tutay pinapatulan mo? Tinignan niya muli ito at nanlaki ang mga mata. Dahil maliit na tuta pala ang nakahandusay sa lupa. Kagad naman siyang humingi ng paumanhin at dumiretso ng umuwi ng tahanan. Tulog naman ang sanggol pagkarating niya ng bahay. Nagpatuloy lang sa mga kailangang gawin si Gado. Hindi na niya kwento sa asawa at ina ang kababalaghang nangyayari sa kanya. Dumaan ang 1 linggo at ganun pa din ang nararanasan. Kung sino-sino na lang ang nakikita niyang may kaparehong muka. Kaya naman naging mailap na ito sa tao. Halos hindi na siya lumalabas ng bahay para lang makaiwas sa gulo.
Napansin na din ito ng asawa at ina. Ngunit hinayaan lang muna nila si Gado sa pag-aakalang baka napagod lang ito sa mga gawain. 10:00 ng gabi. Mahimbing na natutulog ang lahat sa tahanan. Si Gado na lamang ang gising at nakaramdam siya ng gutom kaya naglaga siya ng kamote. Habang nag-aantay sa niluluto, pinuntahan niya ang silid kung saan natutulog ang sanggol. Mahimbing ang tulog ng tatlo. Ang asawa, ina at nasa gitna nila ang sanggol. Dilapitan ito ni Gado dahil gusto niyang humalik sa anak. Hinalikan niya ito sa pisngi ngunit bigla siyang kinagat sa muka. Ang kagat na naramdaman niya ay hindi pang sanggol. Nadama niya na may bumao na pangil sa pisngi at nang hawakan niya ito, may dugo pang naiwan sa kamay. Tinignan niyang muli ang mukha ng sanggol. At kung anong mukha ang nakita niya sa aso ni Esteng, ay siya ring eksaktong mukha ang nakita niya sa sanggol. Hahayaan niya lang sana ito dahil sa isip niya, baka pareho lang ito nung nangyari sa aso ni Esteng. Ngunit biglang tumayo ang sanggol at sinakalang asawa. Hindi na makahinga si Maria kaya naman dali-dali na siyang kumuha ng itak para patayin ang sanggol dahil hindi ito normal na tao. Tinaga niya ito sa bandang tiyan at tuluyan ng natigil. Kasabay nito, nakarinig siya ng hagulgol sa likuran. Lumingon siya at biglang nabitawan ang itak. Dahil nakita niya ang asawa at ina na sabay na umiiyak. Tinignan niya muli yung higaan. Bigla na lamang itong napaluhod nang makitang patay na ang anak. Punong-puno ng dugo at wasak na ang tiyan ng sanggol. Halos 1 oras nilang hindi ginalaw ang bata. Hindi makapagsalita ang nanay at asawa. Habang siya naman ay nanatiling nakatulala. Ilang sandali pa ang lumipas. Bumangon ang nanay ni Gado para ayusin ang sanggol. Nang mismong araw na yon, nagpasya ang tatlo na wag nang ipaalam sa labas ang totoong nangyari. Kapag may nagtanong man, sasabihin na lamang nila na namatay ang bata dahil kinapos ito sa paghinga. Hindi nila dinala ang bata sa morgue. Bagkus binalot nila ang katawan nito sa pulang tela at nilagay sa kahon. Nagawa sa tabla at nilibing ng araw na yon. Labis-labis ang pangungulila ni Maria sa anak. 1 linggo din itong natulog sa ibabaw ng puntod ng anak at hinayaan naman ito nila Gado. Matapos ang ilang linggong pagdadalamhati ng pamilya, nagpaalam muna si Gado na magtatrabaho muna sa karatig probinsya. Hindi naman ito pinigilan ng pamilya. Sa katunayan, magmula nang mawala ang anak ay wala nang umintindi sa kanya. Maging ang sariling asawa, hindi na siya magawang kausapin o tanungin man lamang kung bakit niya ito nagawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, matinding pighati din ang nararamdaman ni Gado. Naghahalo na ang pangungulila, pagsisisi sa sarili, konsensya at higit sa lahat, ang pilit na pag-intindi sa nangyayari sa sarili. Pakiramdam niya na babaliw na siya na mga panahong yon. 6:00 ng gabi. Dala ang ilang gamit ay nagsimula na itong maglakad papunta sa pinakamalapit na terminal. Isa sa mga dadaanan niya papunta doon ang mahabang tulay. Habang naglalakad,
Madilim at walang ibang tao kundi siya. Bago pa man niya tuluyang matawid ang tulay, bigla niyang nakasalubong ang isang lalaking kamukhang kamukha niya. Marahan itong lumapit sa kanya at merong binulong. "Oh, saan ka na pupunta?" Wika ng lalaki. Ngunit hindi na niya ito tinignan pa at diretso nang binagtas ang daan. Nang makarating sa Karatig probinsya, agad itong nagtanong kung saan matatagpuan ang dalubhasang albularyo. Ito talaga ang naging pakay ni Gado sa pagpunta sa lugar. May nakapagturo naman sa kanya kung saan at kagad niya itong nahanap. Inilahad niya ang lahat ng kaganapan. Napag-alaman niya dito na ang uri ng aswang na nakaharap niya, isa sa mga nilalang na bihasa sa paggamit ng pagbabago ng anyo. Ayon pa sa albularyo, ang pagkamatay ng anak ay sanhi din ito, dahil isa yon sa paraan para unti-unting makuha ang pagkatao ni Gado, na siya mismong gagamitin para ipalaganap ang kanilang lahi. Dahil sa kalagayang ito, hindi na muna bumalik si Gado sa kanilang baryo. Nagpatulong siya sa albularyo kung paano lalabanan ang lahat ng ito. Inabot siya ng 1 buwan sa bahay ng manggagamot dahil kailangan ng masinsinang gamutan. Matapos ang buwan na yon, bago pa man siya umalis ay pinabaunan ito ng gamit pangontra sa aswang. Meron mang pag-aalinlangan, buong puso siyang umuwi sa pamilya para ayusin ang problema. Ngunit sa kanyang pag-uwi, wala na siyang naabutan pa na nakatira sa kanilang tahanan. Ang asawa ay bumalik na sa mga magulang nito. Nakapag-usap pa naman sila, ngunit buo na ang pasya nito na hindi na sasama pa. Dahil sa kalungkutang nararamdaman, pansamantalang tumira si Gado sa bahay ng mga magulang. Ito na ang huling alaala niya sa lugar. Dahil matapos ang ilang buwan ay pumunta siya ng Maynila upang magbagong buhay. Hindi man naging malinaw sa kanya ang lahat ng kaganapan. Hindi man nabigyan ng kasagutan ang mga katanungan. At hindi din nabigyan ng hustisya ang lahat. Pinilit niyang bumangon sa buhay. Naging malaking tulong sa kanya ang paglapit sa alagad ng simbahan, mga manggagamot, at iba pang mabubuting tao upang tuluyang makaahon. At sa kasalukuyan, ang buhay niya ay inalay sa paglilingkod sa kapwa-tao. Hindi man naging maganda ang nagdaang karanasan sa buhay. Ngunit ang mahalaga, ang panibagong yugto ng buhay ay inaalay niya sa paglilingkod sa iba. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, minsan sa buhay natin ay may darating talagang problema. Pero naniniwala akong may dahilan ng lahat. Maaaring inilalagay lang tayo sa landas na dapat nating tahakin. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.